Hi guys! Welcome back to Yanni's Room Sunday Reset. Tara, pasok. Feel at home. Okay, be honest with me. Sinasabi ko ba yung tara, pasok, feel at home sa mga Sunday Resets before? Kasi for some reason, kapag sinasabi ko siya right now, it doesn't feel right. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang excited ako for this Sunday Reset. Kasi wala tayong episode this week. So, ito lang yung episode na ilalabas ko this week. And andito kasi ako ngayon sa Kubo Coffee Roasters sa McKinley West. Tapos, excited ako mag-Sunday Reset kasi excited ako na nahanap ko tong cafe na to. Kasi hindi ako napapadpad sa area na to. For some reason, kahit nung nagkaroon ng yung Venice Mall na may Grand Canal Kineso, hindi ako napapadpad doon. Kahit taga-ano ako Like, batang buting Tagig kasi ako. Buting as in, buting Pasig, tuktukan Tagig. So, if taga-Pasig and Tagig kayo, alam nyo na malapit yun sa BGC area and sa market area. So, like, ang mall ng buhay ko ay market. So, kumbaga turf ko to. Oo. Kung naiisip nyo na, baka QC yung turf ni Yani kasi lagi nasa QC si Yani. Mali. Lagi lang ako nasa QC lately because of work. And apparently, lahat ng tao nasa QC. Hindi ko alam kung bakit. So, doon lang ako napapadpad palagi. Pero, ito talaga ako. Like, Tagig talaga. As in, itong area na to ng Tagig, Makati, and Pasig. Hindi ko alam kung anong natawag ko sa kanya. I guess, yung BGC area. Yes? Kasi hindi ako napapadpad dito sa McKinley Park. Okay? Kasi kahit malapit siya sa market and BGC, medyo hassle siyang i-commute. Personally, hindi ko alam if merong FX na directly dumadaan dito. Pero, kasi sa Buting, merong FX na dumadaan directly to market, SM Ora. And then, BGC, kayang-kaya mo nang lakarin. Pero McKinley, medyo wala akong na-encounter. So, napadpad ako sa area na to kasi nagpa-check up ako. Tapos, naghahanap ako ng cafe na tatambayan. Tapos, nag-search lang ako sa Google Maps. Tapos, hanap ko to. And it's so good. So, this is Kubo Coffee Roasters. I think bago lang yung mall kasi ang onti lang ng tao nung pumunta ako dito. And onti lang yung tao sa mall. Like, hindi pa bukas lahat ng shops. I think bago ko ipakita yung order ko, iikot ko muna kayo sa cafe. Gusto mo mag-hi ate sa podcast? Okay lang? Hi, siya si Ate Lea. Andito rin pala si Nina. Si Nina is like one of the owners na, hi Nina! Ikot ko lang sila sa cafe. Yeah, sorry. It's si JR. Siya yung parang head barista ka ba? Head barista ng Kubo Coffee Roasters. Pinatikim niyo sa akin last time yung KCR latte nila. Sorry. Na ano ka ba? Na-ambush ka ba? Ito yung cafe. I think, honestly, like, medyo small lang siya. Pero okay na siya sa akin kasi nga, hindi naman palagi madami yung tao. Actually, sabi ko, ginok ko pa sila. Sabi ko, parang gusto ko pang Gatekeep talaga. Nung una ko nahanap yung cafe, sabi ko, parang gusto ko pa siyang i-gatekeep. Kasi nga, ang unti ng tao that time. Tapos masarap yung kape. Ipapakita ko sa inyo yung menu Oo, nag-rave ako about it. Kasi hindi ko siya, alam niyo yung mga cafe na hindi mo na-discover sa TikTok. Na-discover mo lang sa Google Maps. So, tuwan-tuwa ako. Ito, meron silang pour-over na coffee. Hindi ako ma-pour over Medyo basic pa ako. Pero feeling ko sometime soon gusto kong itry yung pour over menu. Meron akong ginawang basic beach reviews before. Tumikim ako ng pour over sa Coffee Academics and no. Yeah. Tapos, meron silang mga food. Actually, umorder ako ng food. Dami kasi nilang like items sa menu. Kaya din ako tuwan-tuwa. Daming coffee. May curated coffee. As in, guys, pagdating sa food, as in may rice meal, mga very Filipino food. Tapos meron din silang pastries. May desserts and pastries sila. Okay, ang daldal ko, sobrang daldal ko. Obvious ba na sobrang saya ko, nahanap ko yung cafe na to? Oo. Sensya na. So, umorder ako ng, hindi to libre hindi nila ako bayad for this. Masaya lang talaga ako. Feeling ko ngayon lang ako ulit Okay, isa kasi yun sa mga challenges ko lately sa Sunday Reset na app na nahihirapan ako magganap ng cafe. Kasi usually, kapag yung cafe nakita ko lang sa TikTok, which is madalas, sa TikTok ako naghahanap. Kapag nakita ko lang sa TikTok, madalas ang daming tao. And then, minsan nakakatakot kasi hindi giving yung kape. Gets ba? So, masaya lang ako. Sorry, very passionate lang ata talaga ako about this. Umorder ko ng Muscovado latte. Last time, umorder ako ng Spanish latte. And hindi ganun katamis yung Spanish latte nila.
Which is, okay din naman sa akin. Pero feeling ko mas prefer ko ng onting tamis pa. Hindi super. Hindi to muscovado latte pala. Hindi to muscovado latte. Ano nga ulit to? Pulveron latte to. Right, mali ako, sorry. Pulveron latte. Take 2, ang in-order ko ay pulveron latte. Sabi nila, itong pulveron latte ay mas nasa sweeter side ng coffee nila and then may sea salt foam on top. Tama. Sea salt foam on top. Sea salt foam on top, tapos toasted milk. Gusto mo explain? Sige, explain mo dito. Like, sobrang wow. Okay. Inspired from polvoron, yung ang shortbread natin sa Philippines, yung polvoron. So our version, we're using toasted milk. Yun yung nagpapatamis sa kanya kasi once na parang nakukook yung milk, nagka-create siya ng mild reaction. So, yun yung kaya siya tumatamis. So wala siyang additional sweetener like yung mga white sugar. Tinadrop ako na sila, diba? Sabi ko sa inyo ang goal ko sa buhay ay maging regular. Feeling ko yun yung calling ko eh. Ewan ko lang eh. Sobrang community girly ko lang talaga. Na pag minahanap akong place, I wanna join the community immediately if I like it. Anyway, tikman na natin. Ko pa siya inahalo. Kasi minsan, masarap yung kapag starting from the top mo siya, tapos iinumin mo siya ng ganun. Mas prefer ko siya kaysa dun sa Spanish latte. Kasi nakuha niya yung tamis that I want. Anyway, for the food, because we deserve to eat well, yes, umorder ako nung Chef Chris beef rendang kasi. Pakita ko na lang sa inyo. Isa daw siya sa mga favorites ng regulars dito, pati ng staff. Kasi totoo lang, gutom na ako kasi hindi pa ako kumakain. Shit, sobrang tender niya. Tapos meron siyang lasa ng gata. Tapos may onting spice din. One of the joys in my life ay kapag nakakahanap ako ng good na place with good food and good coffee. Nasabi ko na bang meron silang socket tsaka wifi? Kaya nga gusto ko silang i-gatekeep eh. Siguro kasi isa sa mga hindi ko na-appreciate right now, as in hate ko sa mga cafe, yung I mean, gets ko naman yung kung bakit nagiging cautious din yung mga cafe owners because, you know, business is still business. Nakikita ko naman na nakaka-hurt naman talaga ng business kapag super tagal mong tumatambay sa isang cafe na hindi naman ganun din kadami yung in-order mo. Tapos may kisaksak ka. So, like, alam ko naman na dagdag expenses yon. I understand that. Gets ko rin naman na hindi naman lahat ng cafes ay pang study and pang work. But still, kasi, you know, cafes, good space pa rin siya. I think, dapat mo pa rin siyang gawing comfortable. Kasi what I do not appreciate, may mga cafes na sobrang uncomfy ng fucking naupuan. Like, as in, alam niyo yung ganun lang na upuan, yung bato na upuan. Tapos, as in, hindi lang talaga homey yung vibe. Kasi, hindi ko alam. Sabi, for aesthetic purposes. But feeling ko, because para hindi matagal magstay yung customers. Hate ko yung mga ganong cafe. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganong design. But I think it's so for the sake of being minimalist ata. So, ayun. May mga cafe akong favorite talaga na because it serves good coffee. And at the same time, mabait yung staff. And at the same time, masarap yung food. Which is, una ko yung Seb sa Poblacion, and then maybe ito na yung next. Okay. Tapos na akong kumain. Pwede na akong dumaldal. Sorry, sobrang hungry ko lang talaga kanina. Kamusta ako this week? Actually, for the past 2 weeks, I don't think na-debrief ko na properly dito sa Sunday Reset how wow everything has been. Tama ba? Have been? Has been? Ewan. Tangina. Fuck subject verb agreement. Feeling ko I am everything, everywhere, all at once for the past weeks since yung Cinemalaya season, which I am very thankful for. Always, syempre, naman. Talagang privilege na maging busy and mapagod sa isang trabaho and career na you love and parang pinagdadasal mo lang na magawa mo before, right? Pero, nakakapagod. Awang ko, para akong na-hard pack. Like, for the lack of better term. Ganun yung feeling. Pero thankful pa rin ako
From time to time nga, naghanap ako ng time para sumayaw. Actually, kaya ganito yung damit ko. Kasi sasayaw ako mamaya. Kasi na-realize ko lang na movement sparks joy. Ewan ko, sobrang saya ko kapag nakakakilos ako. And inaral ko, I think for the past weeks, inaaral ko yung sorry, bakit ang labo nun? Inaaral ko yung whole different animal ng ESPA. Ang saya kapag nakikita ako na nakakagawa ako ng may something ako nagagawa sa katawan ko kasi feel ko sobrang bad ng ko ngayon, ng physical health. Hindi ko lang talaga inaalagaan yung katawan ko masyado, which is bad kasi alam ko na nga kung ano yung feeling ng nakaratay ka. Yes, importante nga sa akin ng health, di ba? Pwede na nga ako maging DOH secretary, pero kung ano-ano pa rin pinagkagagawa ako recently. Alam mo, bala ko nga gumawa. Alam mo, sino kausap ko? Alam nyo? Bala ko nga gumawa ng isang episode on body. Ito na naman ako sa, alam nyo gagawin ko yun ng episode. Alam nyo gagawin, kasi hindi ko rin naman gagawa ng episode. Pero I really wanna talk about body, my relationship with my body kasi, like, reoccurring theme siya sa buhay ko ngayon. Yun, happy ako na nakakasayaw ako, happy ako na nakakagalaw ako. It helps sa mental health ko. Though, meron lang akong problema kasi for some reason, feeling ko, baka nakakontribute din kasi nga na ang dami kong ginagawa, na I am everything, everywhere, all at once. And at the same time, feeling ko wala akong ginagawa. I think, medyo toxic trait yun na feel ko nag-slack off ako. Am I slacking off? I think this week, I often find myself, ang OA talaga ng OA, I often find myself na nagdo-doom scroll. Kasi hindi ko mapigilan yung sarili kong mag-doom scroll when ang dami ko na sana nagawa sa oras na yun. Tapos, ang daming trabaho this week na alam ko na nga busy ako. Pero alam mo yun, kung na-manage ko lang na mas maayos yung time ko, magagawa ko yung mga trabaho. Pero may mga trabaho akong medyo na-delay ako ng deadline, ganyan. Parang nahihirapan akong i-bring yung self ko to do it. Ko alam, ang kalat ng utak ko, feeling ko, parang sabog ako. Yung mga pinapakinggan ko ang kanta, which I think yung ilalagay kong music recommendation for this episode is mga My Chemical Romance tsaka Paramore, because gusto kong makinig ng kanta na mas maingay dun sa thoughts ko. Gets nyo ba? Medyo ganun yung mga pinapakinggan ko kasi ang dami kong gustong i-celebrate about Yani being part of, hindi pa naman ako sobrang parte ng industriya, grabe naman, pero alam niyo yung nakakapunta na ako sa spaces kung saan andun yung mga ina-admire kong writers and directors. And, isa sa mga malalaking achievement ko this week, actually, baka last week yun, alam ko this week, na nag-host kami ni Ate Hershey ng book launch ni Sir Ricky Lee, and sobrang nag-enjoy yung audience sa hosting namin. As in, kahit si Sir Ricky nag-enjoy, si Miss Loris Gila nag-enjoy, si Sir Dennis Marasiga nag-enjoy, si Miss Cherry Pie Picache nag-enjoy. Natawa sila sa amin. So para sa akin, okay, shit, that feels nice. That feels good. Nag-talkback din ako, nag-host din ako ng talkback ng Filipiniana, and nagustuhan din ng cast and crew yung hosting. And sobrang proud ako doon. Alam nyo, isa yun sa mga wow na moments ko. Okay, alam nyo na, ba't ako naluluha? Wait, hindi ko to plinano. What the fuck? Feel ko kasi hindi ko talaga nauupuan. Hindi rin ako nakapag-journal for the past weeks kasi nga, feeling ko super busy ko. Tapos if hindi ako busy, ang gulo ng utak ko, and then I just spend my time doom scrolling. And lagi ako naghahanap ng time to talk about, okay, what the fuck? Like, okay, kapag hindi ako busy, if hindi ako out and about, I'm always thinking about things na, naman ko, yun nga, nagdo-doom scroll ako. Hindi ko talaga siya mapigilan. Feeling ko sobrang ingay ng utak ko. Yo, ba't ako naiiyak? Tears of joy to, by the way. Tapos, lagi ako naghahanap ng time para mag-journal kasi feeling ko ang daming feelings na nakabara na dahil hindi ko pa na-write out or hindi ko pa
na-articulate. Parang hindi ko ma-pinpoint ano talaga yung feelings ko about it. Sobrang dami lang good things na nangyari recently. And alam niyo naman, I mean, diba, gumawa nga ako ng isang buong episode about imposter syndrome. Ang sakit magpigil ng luha dito. Gumawa nga ako ng episode about imposter syndrome. And feeling ko, after a while, yung mga work na ginawa ko this week, like, naramdaman ko talaga na, oh shit, proud ako of it. Oh, I did well. Nag-excel ako doon. And it feels good to acknowledge na you did something well after a long time of doubting yourself. Ano meron dun sa befriendang? I think yun yung may kasalanan. Feeling ko kasi nila talaga ako nakapag-journal. Kaya siguro hindi ko nauupuan. Siguro hindi ko rin nasasabi na proud and happy ako of the things na I have accomplished recently. Masyado rin kasi ako focus sa things na hindi ko nagagawa, which is actually yun dapat yung pag-uusapan ko nung inopen ko yung laptop na to para mag-shoot ng episode. Kasi sinasabi ko, ito na naman ako sa lagi talaga nauuna yung pag-critic sa sarili. Kasi alam mo, valid naman yung criticism, guys. Na hindi ako nakakapag-upload on time. Tapos, ay okay lang po, pasensya na po kung nakita nyo ako umiiyak. I think madami akong bad habits na I really wanna quit. And then, hindi ako nakakapag-content. Alam niyo, tagal ko nang hindi nag-short form content. Which is, I feel like gusto kong balikan yun. Kasi nag-i-enjoy naman ako doon. Pero takin na nahihirapan ako. Kasi sa isip ko, parang mas gusto ko na lang din mag-shoot ng podcast. Or like, hindi ko alam what to put out. Ganun. Sa ganun ako moment na, ayun nga yung sinasabi ko, na feeling ko ang dami kong ginagawa, but at the same time, feeling ko wala akong ginagawa. Nag-focus ako dun sa mga bagay na tingin ko na papabayaan ko. Instead of dun sa mga bagay na, ito yung nagawa ko. Ang hirap din kasi, okay? Hindi rin naman kasi ako pala post masyado. Sa IG story lang ako maingay, di ba? Tapos naiisip ko, matagal ko na itong struggle before na parang, dapat ba lahat ng ginagawa ko, kino-content ko para makita or like makita ng mga tao na, hey, I'm here and ito yung na-accomplish ko. Like, to stay visible. Kasi, whether I like it or not, I mean, part ng job ko is to stay visible. I know na that's important. And ang pinaka-effective way to do that is short-form content. And medyo naiinis lang ako sa sarili ko na hindi ko kasi nasushoot lahat. Tapos, pag ini-edit ko na, para akong nababato, para akong naaaning na, ay ko, anong gagawin ko? Alam ko na dapat ko pang i-improve yon. Kasi nga, again, gusto ko maging visible. I wanna be visible again. Ang lalangan ng TikTok ko ngayon eh. Kasi, hindi talaga ako pala TikTok, guys. Coming out as a TikToker na hindi pala TikTok. As in, pumapasok lang ako dun, kukuha lang ako ng tarot readings ko, tapos lumalabas na ako ng app. So, na TikTok ko kasi hindi ko alam kung bakit. Shadow ban ba yung tawag dun sa ganun? Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganun eh. Medyo, dinicenter ko na kasi sa pagkatao ko yung numbers. Pero alam ko na importante siya kasi, I mean, sa ganitong line of work, content creator, you need numbers, okay? But, like, parang hirap talaga akong maka-reach ng certain engagement. Kasi hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko, dahil din kasi hindi ako pala post, so, iniisip ko paano ko yun i-improve. Nag-iisip ako ng steps on paano ako makabalik there, lock in. Masaya kasi ako masyado sa Instagram. Nakalimutan ko yung iba. Like, nga pala, trabaho ko to. Masyado kasi nag-enjoy si Yani Villarosa. But, yun na naman yung mga agam-agam ko. Yun na naman yung mga worries ko. And sana ma-pick up ko yung sarili ko to do something. Para improve yun. Kasi nababaliw ako kapag ino-overthink ko lang siya. Yun lang. Guys, ang rich ng experiences ko lately. Offline. It's crazy. Happy ako. Happy din ako na tumitigil na yung bagyo. Kasi parang ilang weeks na umuulan. Grabe nung Sinimalaya season. Lahat yun umuulan. Ito na naman tayo syempre, ang dami na namang nangyayaring tragedy. Ayoko lang talaga ng ulan. Alam nyo, simula kasi doon nagka-parasite. Ang hirap nang i-enjoy ng ulan. May ulan na enjoyable. Like, parang once in a while, biglang umulan ng malakas. Good. Diba? Pero yung bagyo, yung matagal na bagyo, alam nyo, yung corruption makes it hard to actually enjoy rain. Kasi, anong bagyo? Baha. Again, tragedy after tragedy after tragedy. Unfortunately, sobrang nakaka-out of touch to. Pasensya na.
Pero wala akong balita masyado sa kung anong nangyayari sa government. Though, may nabalitaan akong sobrang na-bother ako. Sorry, trigger warning, violence, gun violence. School shooting sa Ateneo de Zamboanga University. I think this is the second na school shooting na nangyari sa Pilipinas. Yung school shootings, hindi siya thing sa atin eh. Thing siya sa US. Pero dahil mahilig ako makinig ng true crime podcasts before, tinatry ko ng bawasan. Actually, hindi na ako nakikinig at all ng true crime podcasts kasi hindi ko na-appreciate na nadesensitize ako sa ganong klaseng stories of violence. I realize na ang unhealthy niya for me. But, pag nakikinig, madami ako napakinggang true crime podcast episodes about school shootings. And alam niyo yung nangyari sa Tarlac? Yung isang suspect doon na bata, obviously, fan siya ng school shooters kasi yung shirt na suot niya, yun yung shirt ng band na sikat sa mga forums na nag-idolize ng school shooters. As in guys, it's more unhinged than you think. Merong episode na ginawa si Stephanie Su on, hindi sila school shooters, pero dalawa silang teenagers na nagbalak ng kaklase nila, tapos fans sila ng school shooters, tapos inexplain dun sa episode na yun ni Stephanie, like yung rabbit hole as in sa internet ng mga forums na nag-idolize and nag-glorify ng school shooting. It really is unhinged. Ilalagay ko dito yung episode kasi dun ko naintindihan na parang, okay, grooming talaga siya. I feel like dahil sa internet, nakakarating sa atin yung ganong knowledge. Hindi talaga safe space ang internet para sa mga bata. Okay, sa mga teenagers. Hindi nyo alam kung saan napapadpad ang mga menor de edad. Saang internet spaces sila namamalagi. Ayun din yung premise ng di ba? Yung Netflix na show, yung puro honor, adolescence. So, ako sobrang bothered lang ako na tangina nangyayari na siya sa atin. And if hindi natin siya maaagapan agad, which is scary, baka maging norm din natin siya. Ang hirap din ito kasi papasok na rin dito yung usapin ng, naalala nyo yung nagkaroon ng debate about pagbaba nung age na pwedeng makulong yung mga bata. Tapos diba, ang naming argument ng ibang tao na dapat kapag babaan talaga kasi yung mga bata parang kaya nila maging violent and all. And ako kasi ang stance ko talaga doon is totoo na walang bata na pinanganak na naturally violent. If anything, yung children, yun yung pinaka vulnerable sa systemic oppression and systemic na violence, and kung ano man yung environment that they are exposed to, yun yung may embed nila sa sarili nila. And so, oh my God, meron akong magandang quote na nabasa na, okay, hahanapin ko. Galing siya kay Aliana Hontanar ng National Federation of Supreme Secondary Learner Government. It always takes a village to raise a child. Pero the child who is not embraced by the village will burn it down just to feel its warmth. We are not pointing fingers. Marami pong factor sa society natin na nakakaapekto sa kung paano mag-isip ang isang bata. We should not point fingers into only one factor. We have to look at it in a retrospective and forward-looking manner. I think ang hindi ko lang magets, and alam nyo yun, in real life ba, ako kasi nakaka-encounter ako ng mga tao na merong grabing disdain sa mga bata. Like, the way they talk about children and, even teenagers, grabe yung hatred that they have na parang, yung mga bata na yan, na hindi ko umaintindihan. Hindi ko alam, hindi siya dahil empath lang ako. I think I'm just being a decent human being na kung ang isang bata ay violente, hindi ko maiisip na, papatay na natin yan, sugo ng demonyo yan. Iisipin mo kung bakit siya ganun. Ewan ko, feeling ko, bothered lang ako na naging normalized among us yung pag-hate ng children. And like yung violent language na we use against children when we talk about children, medyo I think sana mas maging empathetic and mas maging careful tayo about that. Yun lang, ako bothered lang talaga ako dun sa mga nangyayari na mass shootings, and ang scary na dumating yung araw na takot na yung mga magulang na papasukin yung anak nila sa eskwelahan kasi hindi mo alam if makakauwi ba sila sa'yo ng safe.
ako, I really pray na hindi na siya maulit-ulit and magkaroon tayo ng proper na laws against it. Hindi naman sobrang accessible ang baril sa atin eh. Right? Ayun na naman. Ang movie recommendation. Grabe, sobrang haba ng episode na to. Sobrang daldal ko. Okay, sorry. Na-recommend ko na ba dito ang isa pa with feelings? Hindi ko sure if na-recommend ko na siya. Ito isa pa with feelings, alam ko na isa to sa mga favorite ni Kim. Pero, ang iba kasi yung intimacy ng isa pa with feelings. Bukod sa, okay, ang ganda ng chemistry ni Maine and ni Carlo. And ang galing-galing ni Maine dito. Ang daming moments na parang dama mo yung sakit nung characters, like yung fears na meron yung mga characters, and at the same time, meron kasi ditong scene na sumasayaw sila. Yes. And ewan ko na parang ito yung review ko sa Letterboxd na feeling ko parte ako nung sayaw na yon. Ang ganda ng Isa Pa With Feelings. I think if hindi nyo pa napapanood yung Isa Pa With Feelings, panoorin nyo na siya this week. Na-recommend ko na ba siya? If na-recommend ko na siya before, then I am so sorry. Pero love ko tong Isa Pa With Feelings. Tapos meron akong papanoorin this week eh. Kasi nakahanap ako ng copy. I'm sorry, pirata. Pasensya na. Papanoorin ko yung Ang Nawawala. Pero alam ko kasi medyo Burgess cinema yun eh. Okay, wala lang. Na-share ko lang sa inyo na papanoorin ko yung Ang Nawawala. But yeah, ang recommendation ko for this week ay Isa Pa With Feelings. And ang mantra ko this week ay ang dami ng YouTube videos and posts about this. Pero i-share ko siya sa inyo na yung self-awareness, hindi lang siya dapat pagiging critical of what you lack and what you don't and cannot do. Yung self-awareness, dapat parte din nun yung pag-acknowledge ng mga bagay na na-accomplish mo and also being proud of yourself. So, ang haba nun, no? So, paano ko yun gagawin isang sentence? Kasi feel ko madalas tayo mag-take pride dun sa fact na, oh, self-aware ako. Ito yung mga bagay na alam ko na dito ako nagkulang, alam ko na ito yung kasalanan ko, I'm sorry, etc., etc. Sa sarili ko, yun din yung ginagawa ko, na parang, okay, self-aware ako. Ito yung mga things that I feel like I fucked up, di ba? Narinig nyo, yung dinedebrief ko kanina. Pero na-realize ko na if yung pagiging self-aware ay walang halo ng pag-acknowledge na, hey, I did well. Hindi siya pagiging self-aware. It's just being self-critical. It's just, I think you can even say na it's self-hatred, na nagiging harsh ka lang sa sarili mo. Dapat parte ng self-awareness yung pag-acknowledge na may mga bagay na you did well. Ayun lang, dapat hindi cost ng self-awareness yung pagiging kind sa sarili. That's it. Yun ang aking mantra for this week. And I hope makatulong yun sa inyo. And galaw-galaw guys. Let's move. Ang saya kapag gumagalaw. Promise, it really helps sa mental health. Ang haba na ng episode na to, tangina. Ba't ang dami kong dinaldal? Yeah, thank you so much for listening or doing this Sunday Reset app with me. I hope maging maganda ang week na to para sa inyo. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. Nagalabas kami ng new episodes every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Dito sa YouTube and sa Spotify, I try. Promise, I try my best, okay? Mag-join na rin kayo ng FB community natin, Yani's Roommates. Doon ako nagpo-post ng updates and anything else. At i-follow niyo ako sa lahat ng socials at Yani Hatisu. Yun lang. Maraming salamat for sitting down with me and I hope maging magaan ng week na to para sa inyo.